Kumustahin natin itong sitwasyon pa rin sa Metro Manila. Kasama natin ang Direktor ng Traffic Enforcement Group ng MMDA, si Attorney Victor Nunez. Attorney Vic, welcome ho ulit sa DZRH. Good morning. Good morning, Attorney Vic. Good morning po at magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, sir, nung Friday magkakasama tayong nag-inspection diyan sa sa Araneta sa EDSA Cubao sa Quezon City. At check natin yung hindi lang yung roadworthiness partner, kundi maging yung kalagayan din ng mga driver at mga dispatcher, mga konduktor. Sir, higil lang kami ng update. Kamusta yung monitoring ng MMDA, sir, in general sa buong Metro Manila ngayong Holy Monday na ito ng Semana Santa? Yes po. I just want to inform you po, Sir Edmel, that nung Friday, nung nag-ikot tayo at nag-conduct rin ho tayo ng random testing sa mga drivers ng mga provincial buses na pinuntahan natin. Out of more than 50 drivers na na-test, wala akong nag-positive kahit isa. So at least magandang balita ho yun na wala ho tayong nag-positive na drivers ngayon dun sa mga napuntahan nating bus terminal. Ilang Ilang terminal ito, Attorney Vic? Mahigit 50 po na drivers yung na-test natin. Higit 50 sa dalawang terminal. Yes. Oo. At least, diba? Walang nag-positive. Kasi kasama partner ang PIDEA at PNP. Doon Sa nag-drug test, sa random inspection. Yung PIDEA, opo. May mga chemisto yung PIDEA doon sa terminals nung tayo pumunta doon. At patuloy pa rin ang ating pagmumonitor at so far so good naman po at by April 16, 17 at April 21 kung saan ito ang inaasahang dagsa ng maraming tao at magkakaroon din kami ng no absent, no day off policy sa araw na yan kasi we're having a full deployment ang MMDA sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. So we will be deploying 2,542 traffic personnel including yung kasama ho natin sa road emergency group, mga medics at yung ating MPCG na mag-a-assist din ho sa mga pasahero natin sa malalaking terminal dito sa buong Kalakhang, Maynila. So yung binabagit mo ring mga petsa, ito rin yung mga dates na temporarily papayagan yung mga provincial bus na pumasok dito sa EDSA. Tama ho ba? Tama ho, simula ho ng 16 to 20, 24/7 ho, pwede ho silang pumasok dito sa kahabaan ng EDSA. Basta yung galing ho ng north na mga provincial buses, dapat ang endpoint nila ay Cubao. At yung galing naman ho sa south, ang endpoint ho nila ay PITX. So bawal pa rin silang mag-traverse yung north to south. Hanggang Cubao lang talaga at hanggang Pasay. Yun ang limit. Yes po. Attorney Vic, sakali po sa mga susunod nyo pang inspection, may mga matuklasan kayo, may mag-positive na mga bus driver or meron pa kayong mga inspect na mga violation dyan sa mga terminal o mismong mga bus, ano po yung mga sanction na ibibigay o ipapataw sa mga lalabag? Well, outright po kapag na-inspect ang halimbawa podpod yung mga gulong, walang lisensyang driver, hindi na ho yan dapat magbiyahe. At kung mag-positive naman ho, subject naman ho yan sa confirmatory, outright din ho yan, hindi na rin papabiyahin yung driver na nag-positive sa drug test. And even it is still a subject for a confirmatory test. So, automatic, hindi na pwede. Ito ba, within the period lang o depende sa bus company? Kung sususpendihin na talaga tong bus driver na ito na nag-positive or may violation? Yes po, actually halos lahat naman ng polisiya ng ating mga bus companies kapag may nag-positive talaga outright, may suspension na hong ipinapataw sa kanilang mga drivers. So, kaya lang, sir, actually, patuloy rin silang nagkakandak ko ng mga random testing even if not peak season. Yun nga itatanong ko sana susunod kasi baka mamaya isipin ng mga driver natin tapos na yung drug test, tapos doon lang sa dalawang terminal. Ngayon pa ba tayo, sir, na kasado ng mga random drug test sa iba't iba pang terminal?
Yes po, ngayon po mag-ikot din ho kami. Kasama rin ho natin ngayon later si Secretary Vince Dizon. Mag-ikot din ho kami sa iba pang terminals, especially dyan sa PITX. Mga land port. Make sure na maayos po ang pagbiyahe ng ating mga pasahero at ligtas ang ating mga public utility vehicles na lalabas at pupunta sa iba't ibang mga probinsya. Ayos din to si Secretary Vince kasi last week Attorney Vic sa airport Ngayon land port naman together with the MMDA ang iikutin ninyo. Yes po. Tama po yun. Mamaya-maya lamang kami pupunta sa PITX kasama ang of course ang kapulisan natin, PNP, and of course DOTR Secretary Vince Dizon. Alright. So, kumusta yung partner, yung monitoring nila attorney ng MMDA doon sa dagsa ng mga pasahero sa mga terminal considering na sabi ni Attorney Artes last week ay Saturday and Sunday pa lamang hanggang kahapon baka Dagsana. dagsana at samantalahin ng mga kababayan natin. Actually po, sa monitoring namin, simula Friday, medyo marami na ho yung lumabas. Also nung weekends, Saturday and Sunday. But we are looking at itong 15 and 16, ito yung pinaka-peak na sa tingin namin talagang mas maraming tao na lalabas at pupunta sa iba't ibang provincial bus terminals, mga pantalan at airports. Kanina kausap namin yung mga RH reporters namin, isa doon sa mga binibigyang linaw, attorney, at para sa kapakinabangan ng publiko, yung salitang fully book. Kasi kapag fully book na, ibig sabihin, yan ay puno na yung schedule nila online. Pero, hindi ibig sabihin na kapag nagpunta sila ng walk-in, wala na silang masasakyan. Ang pangamba kasi rito, attorney, baka sa Colorum sila magpunta magsisakayan. Kamusta ho yung yung efforts sa MMDA para pigilan itong mga Colorum na biyahe na ito? Yes po, since last week, nag-utos na po ang ating buting chairman, si Chairman Don Artes, na mag-conduct ng mga anti-colorum operations, lalong-lalo na dun sa mga lugar. Diyan po sa Cubao, marami din ho dyan. Sa mga likod ng terminals, may mga barker at may mga nagtatawag sila na yung mga walang ticket sa mga malalaking terminal pinapadivert nila doon sa mga colorum. So, alam naman na ho natin yan at marami na rin ho kaming nahuli since last week. And patuloy pa rin ho kaming magkakandak ng mga anti-colorum operation kasi napakadelikado ho niyan. Wala ho yung insurance kung ano mang aksidente o sakuna na madanas ang ating mga pasahero at minsan ho mas mahal pa ang singil ng mga colorum na ito kaysa sa mga bus. Tatagayin ka pa. Correct. Gaano karami na yan, attorney, yung mga nasusukol na MMDA? Na colorum. Aga last week lang. I'll get back to you. Kausap ko rin kanina si SOG head namin, si Gab, at tuloy-tuloy naman ho yung kanilang pag-operate. Although yung deputy niya ang nag-lead ngayon sa mga operations because he's still undergoing yung training. Mentoring, may mentorship. Attorney Vic, kayo po ba pagka nag-i-inspection, kasama po sa ini-inspection nyo ay yung mga pinapalabas, di ba ang mga bus na yan, partner, ay may mga TV. Ayun. At alam natin yung mga pinalalabas sa mga shows. Kasama po ba yon sa minomonitor o binabantayan din ng MMDA lalo't may mga sakay na bata no? Tsaka attorney, Holy Week ngayon Oo, yung mga bus. Yes po, lahat naman ho yan under the close and strict supervision ng ating mga ang ahensya, LTO, HPG, MMDA, DOTR, LTFRB, kasi talagang ang main priority natin ay yung ligtas at maayos na pagbiyahe ng ating mga kababayan patungo sa iba't ibang probinsya. So, since last week naman nakataas na yung ating alert level. So, yan po ay minomonitor, even yung SLEX and LEX they're already closely monitoring since last week naman yung volume ng vehicles na dumadaan sa mga expressways. Alright, at maganda rito sir, yung binagit mo kanina na so far so good, at sana hanggang sa dulo, hanggang sa pagbalik natin mga kababayan dito sa Metro Manila next maging week, panatag ang kanilang biyahe at maayos ang ating kakalsadahan. Thank you, attorney. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Makikibalita ulit kami. Good morning. Good morning, sir. Sa MMDA, ang Director for Traffic Enforcement Group,
ng MMDA si Attorney Victor Nunez.